ang sinuman sa construction area. Mabuti na lamang, napuntahan na rin po ng aking team ang di umano'y restricted area na ito noong unang linggo pa lamang ng Agosto. Actually pinagbawalan din ang aking staff na lumapit sa proyekto. Pero sapat na ang kuha ng aming drone upang makita ang mga depekto ng construction dito, na halatang gusto ng naturang kontraktor na isikreto dahil sa ginagawang paghahabol upang kumpunuhin at remedyohan ang palpak na proyekto at mapagtakpan ang kanilang kapalpakan. We are willing to submit our drone shots and other pieces of evidence to assist in the investigation and prosecution of those involved in these anomalous projects. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Gayunpaman, kabago-bagong proyekto, gumuho na agad ang dike dahil sa nakaraang bagyong Krising, Dante at Emo. Kasama ang lagpas 200 milyong pondo na inalaan dito. Sa kahabaan pa rin ng Bukayaw River, natagpuan naman namin ang isa sa mga congressional insertion na nagkakahalaga ng 137 million at inaasahang matatapos ngayong Disyembre. Kasabay ng hagupit ng habagat, inanod na rin ang malaking bahagi ng binubuong dike. We heard grim stories about why these structures fall easily. From the improper embankment mix of gravel, sand, and stones, sheet piles cut in half, and lower-grade reinforcement steel bars. Tinipid, sinadyang minali, at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. We go to another top-billing barangay, Barangay Tagumpay. Barangay Tagumpay, still in Auhan, is another case of flood control. Sa taong 2023 at 2024, halos abot kamay na ng mga taga-barangay Tagumpay ang tagumpay na layunin